Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa Aklat ng Mga Bilang, Kabanata 24, talata 1 hanggang 5. Nang matiyak ni Balaam na talagang gusto ni Yahweh na basbasan niya ang Israel, hindi na siya humanap ng palatandaan tulad ng dati. Tumanaw siya sa ilang at nakita niya ang kampo ng Israel, sama-sama bawat lipi. Nilukuban siya ng Espiritu ng Diyos at siya'y nagsalita. Ang pahayag ni Balaam na anak ni Beor, ang pahayag ng taong may malinaw na paningin, ang pahayag ng nakikinig sa mga salita ng Diyos at nakakakita ng pangitain buhat sa makapangyarihan. Kahit nabulagta sa lupa, ngunit nananatiling malinaw ang paningin. Anong ganda, o Hakob, ng iyong mga tulda, kay inam, o Israel, ng iyong mga tirahan. Amen. Pagpalang araw sa ating lahat, narito po ang aking daily devotion sa Book of Bilang, chapter 24, verse 6-10. Waray na pakalawak ng libis, parang hardin sa tabi ng batis. Waray punong kahoy na mabango, itinanim ni Yahweh. Matataas ang punong cedar sa tabi ng mga bukal. Ang tubig ay aapaw sa lahat niyang sitidlan. Kapangyarihan niya'y madarama sa lahat ng lugar. Ang hari niya ay magiging mas malakas kaysa kay Agag, at ang kanyang kaharian ay magiging napakalawak. Inilabas niya siya ng Diyos sa bansang Ehipto. Ang lakas na ginamit niya ay waring lakas ng Turo. Kaaway niya ay lulupigin, pati butot tuturugin, at tulis ng kanyang pana, lahat sila'y tutuhugin. Siya ay parang leyon na kanyang higaan. Walang manghas gumambala sa kanyang pagkahimlay. Pagpalain nawa ang sa iyo ay nagpapala. Sumpain ang lahat ng sa iyo ay susumpa. Ang pahayag ni Balaam, galit na galit si Balak kay Balaam. Nanggigigil siya sa galit at kanyang sinabi, pinapatawag kita upang sumpain ang aking mga kaaway, ngunit anong ginawa mo? 3 beses mo pa silang binasbasan. Amen po. Isang mapagpalang araw pong muli sa ating lahat. Muli niyo po akong samahan sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa ika-24 na kabanata ng Mga Bilang, versikulo 11 hanggang 15. Ang pahayag ni Balaam. Mabuti pa'y umuwi ka na. Pararangalan sana kita, pero hinadlangan niya ni Yahweh. Sinabi ni Balaam kay Balak, sinabi ko na sa iyong mga sugo, na kahit ibigay mo sa akin ang lahat ng pilak at ginto, ay hindi ko gagawin yaong hindi pinagagawa sa akin ni Yahweh. Sinabi ko rin sa kanila na ang sasabihin lamang sa akin ni Yahweh, ang siya kong sasabihin. Oo, uuwi ako. Ngunit sasabihin ko muna sa iyo kung ano ang gagawin sa inyo ng bayang ito balang araw. Muli siyang nagpahayag. Ang orakulo ni Balaam na anak ni Beor. Ang orakulo ng taong may malinaw na paningin. Ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Amen. Ang Aklat ng Mga Bilang, Kabanata 24, versikulo 16 hanggang 20. At ang sabi, siya ay nagsabi na nakarinig ng mga balita ng Diyos at nakaalam ng karunungan ng kataas-taasan na siyang nakakita ng pangitain ng makapangyarihan sa lahat, na nalulugmok at nakadilat ang kanyang mga mata. Aking makikita siya ngunit hindi ngayon. Aking mapagmamasdan siya ngunit hindi siya malapit. Lalabas ang isang bituin sa Hakob at may isang setro na lilitaw sa Israel, at sasaktan ang mga sulok ng Moab at dilipulin ang lahat ng mga anak ng kaguluhan. At ang Edom ay magiging pag-aari niya. Ang Seir man ay magiging pag-aari niya, na siyang dating kanyang mga kaaway. Samantalang Israel ay magpapakatapang, at mula sa Hakob ay magkakaroon ng isang may kapangyarihan, at gigibain niya sa bayan ang nalalabi.
at kanyang minasdan ang Amalek at ibinadya ang kanyang talinghaga at sinabi, ang Amalek ay siyang dating panguna sa mga bansa, ngunit ang kanyang huling wakas ay mapupuksa. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Numbers, chapter 24, verse 21 to 25. At kanyang minasdan ang Sineo, at ibinadya ang kanyang talinhaga, at sinabi, matibay ang iyong dakong tahanan, at ang iyong ugat ay nalalapag sa malaking bato. Ngayon may mawawasak ang kain, hanggang sa ikaw ay madalang bihag ng aso. At kanyang ibinadya ang kanyang talinhaga, at sinabi, ay sino mabubuhay pagka ginawa ng Diyos ito. Natapwat ang mga sasakyan ay manggagaling sa baybayin ng Sitim at kanilang pagdadalamatiin ng Asor at kanilang pagdadalamatiin ng Ebel at siya ay mapagpuksa. At si Balaam ay tumindig at yumaon at bumalik sa kanyang sariling dako at si Balak naman ay yumaon at kanyang natin. This is the word of